Network Entertainment. Kung may mangyaring hindi maganda, babalik ako dun sa come hell or high water, I'll be your best wingman. Yeah. So, andun ka pa rin. But, ikaw, ilan bang mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay mo, Yun nga. di ba? Ako rin naman. So, you gotta, ano nila yan? They're writing their own story. You gotta let them write their own story. And part yung committing mistakes, Oo di ba? naman. Oo. Dude, kung alam mo lang lahat ng mga... Simulan ba natin yan? Simulan ba natin yan? Pero baka mapanood nila. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up. Mga kapalinya. Okay. We are honored to have with us today one of the most respected voices in Philippine broadcast journalism. Isa siyang award-winning journalist and news anchor. Kilala sa kanyang matalas, diretsahan, Yan. at walang inuurungang style ng pagtatanong. Sa harap man ng spokesperson, presidentiable, senador, o sino mang opisyal na makapangyarihan, hindi siya tumitiklo. Hindi siya nagpapa-intimidate. She gets to ask the important questions and get to the truth. But beyond the firm, fierce, and fearless image, gusto nating makilala siya mismo, lampas sa mga balita at sa mga isyong panlipunan. Although pupuntahan din natin lahat yan. Please welcome to the Linya Linya Show, Miss Carmina Constantino. Hi, Ali. Sa lahat ng mga kapalinya, Hi. magandang araw po sa inyong lahat. Sabi ko nung nagbabasa ka, ako ba yan? Parang ibang tao ata yan. But, Kayong-kayo yan? ako ba yan? Kung ano, inano ko, tinrim down ko na nga ito eh. Ay, ano ba yung tao na yun? Ano ba yung tao na yun? I always parang have an out-of-body experience every time I hear such intros. Kasi hindi ko naman talaga siya hindi ko siya ini-internalize when I'm there. I only learn of it na parang, so ganun pala. ganun pala yung ginagawa ko. Ganun siya. Okay. Ay, huwag kayong mag-alala. Kami yung it's our job Okay. to let you know. Okay. No? And Okay, and I thank you. kumusta kayo, Miss Casey? Kumain na ba kayo? Gusto mo yung totoong malaman? Hindi. Hindi Kasi, pa? Oo, kasi hindi talaga ako makain pag nagtatrabaho. What? Naaantok ako eh. So parang I feel like yung sharpness, yung being in the moment, I feel like nako-compromise pag busog ka, tapos gusto mo na lang humilata at magkamot siyan. Parang ganun. So I really don't eat when I work. So, kailan kayo kumakain? Parang buong araw kayong nasa work. Pagkatapos. Anong oras na tatapos ang work nyo? So usually naman, so after Dateline, so that's 1 o'clock, so I get home siguro mga 2, yun. Ganun. So, para kayong naka-intermittent fasting Oo. ng hindi sinasadya. Sinasadya mo na rin. Sinasadya Kasi mo pag na rin. matanda ka na rin, di ba? Parang kailangan you give your body the chance to heal and to absorb all the talaga. nutrients. Siyempre, Ganyan na tayo, di ba? trentahin na rin kayo eh. Plus 20. Ah, plus 20. Plus 21. Plus 21. Oo, imagine. Grabe. So, naka-intermittent fasting na nga kayo. And then, paano, bawi kayo the entire day? Or konti rin? Konti lang din. So, usually, it's pretty boring. So, when I go home, either I have soup or I have 2 hard-boiled eggs and a bowl of edamame at saka tsaa. Every day. Grabe. Weekday. Pag weekend, lamon ka na. Pagkatapos nung parang gano'n naman yung, pero hindi man super lamon, but I give in to certain indulgences pag weekend. Pero pag weekday, talaga, disiplinado. Wow. Sabi siguro na iba, sa lagay na yan, disiplinado. Di naman, grabe naman. Hindi, pero sinasabi gano'n, niya. I try because my kids are young and I want to live long and strong for them. That's why I'm doing it. Wow. Bakit edamame? Kasi nakakabusog siya. Tapos parang
I'm not an expert, but I read that it kind of lowers your blood sugar also, and ganun. Tsaka parang napapagod ka sa kakakain. So parang, sige, mabusog na lang ako. Kasi gaganin mo pa. Kayo nagpe-prepare? Hindi. Luto na. Doon na yun, pag uwi ko sa bahay. Parang yung salted na, ganun. Hindi, walang Wala salt. rin. Parang boiled lang. So hard-boiled eggs, tas hot sauce, tas edamame, tas tsaa. Kakaiba. Wow. Ganun lang, oo. Hard-boiled egg with hot sauce. Ang sarap niya. Sarap Masarap siya. Anong hot sauce? Hindi ko pwede sabihin yung Oo sumama nga eh. principal's office Oo ako. nga eh. Hindi pwede sabihin. Hindi. But basta Hot sauce. maanghang. Maanghang, tas hard-boiled. Hindi ba lalo kayong matatakam kapag may maanghang? May tsaa ka eh. To just- Babawiin ng tsaa. Oh. Walang kape. Only once a day. Mm. So sa umaga, after Yun yung oo, pang after I boost work nyo? out, I have a mixture of the coffee and then the MCT oil and then like a collagen peptide powder and then oat milk. Wow. Tas yelo. Ang init eh. Grabe. Ganun Oat milk lang. and yellow. Ganun lang Wow. siya. Every day. Gising na kayo dun? Oo. Kasi I work out. Yun. So, kunyari, Yun ang before ano. I went here, because I know today is gonna be like a super, super long day, inisip ko kung anong workout yung gagawin ko to fuel me for the rest of the day. So, I had to choose between two. And so far, okay pa. Tama yung napili ko. Na workout. So, everyday yan. Every day. Wow. Weekday. Wow. Weekday. Sa bahay lang. Oo, bahay lang. Wow. Hanep. And siguro iniisip ko, baka dahil yung mga balita ay nagigising na rin kayo. Parang gusto mo nga bumalik sa tulog, di ba? Parang, ha? Ano naman nangyari? Tulog na lang ulit ako. Parang ganun. May days na ganun. It's just unrelenting eh. Ganun na naman. But then, you have to do your job. You just show up. So yun, parang hindi kayo, syempre kayo yung everyday humaharap sa mga pressing news, biggest news, kayo yung unang makakaalam, kayo pa yung may kailangan i-broadcast sa mga tao. Yun nga, parang may days ba na overwhelm kayo or parang Meron. napapagod na kayo? Hindi ka tao pag hindi ka na-overwhelmed. It's you speak it eh. You speak it. You make it come alive eh. Di ba? I mean, andyan na nga siya and then you repeat it. You're subhuman if you don't get affected by it. Especially also since hindi lang naman ako journo. 'Di ba? Nanay ako. At pag binabalita mo yan, knowing that this could impact the lives of my children, mabigat pa rin siya. So, kailangan mong pangmumug. Yun nga, paano pamumugyo? Anong pagpag nyo? Pagpagpag ko, I just spend, alam mo, pag uwi ko sa bahay, pagpag na yun. My family kasi is the reason for, it's so baduy, but parang they're the reason talaga for my being eh. I was talking to my son the other day, na sabi ko, as you go on through life, he's one of the twins, so 17 years old. I hope that you get to define for yourself what is your soft landing and your launch pad. And it's gotta be one and the same. Parang soft landing kasi parang kung mabigat na yung pinagdadaanan mo or mabigat na yung nasa paligid mo, that place, that space, whether it's a physical place or a person or whatever, siya na magde-define nun kung ano yun para sa kanya. Yun yung refuge mo. But, it shouldn't keep you forever na ayaw mo nang lumabas, di ba? So, that same space should be your launch pad as well. So, to me, that's my family. Sila yung rason kung ba't ko pa yung ginagawa ko, especially my children and my husband who inspires me. Pero sila rin yung pangmumug ko. By the moment I set foot in the house, tanggal lahat. Wow. Tanggal lahat. Yun. So, soft launching
and launch Hindi ka pad. hindi na Soft nakikinig. launch. Soft Soft launching to. Soft landing. Kasi nasa retail tayo. Nasa business tayo. Soft launch. Soft landing. Soft landing. At saka launch pad. Na-mix ko yung soft launch at launch pad. So, kailangan alam mo yung soft landing mo. First time ko na-encounter yan. Hindi, ako din. Soft I just landing. realized it. I guess kasi kung 30 ka na plus 20 plus 1, marirealize mo na kung ano talaga yung mahalaga. It just dawned on me when I was talking to my son na this is it. That's what you want. That's what you aspire to have. Aspire to have, diba? Na yung not the material things, pero yung meron kang ganun sa buhay mo. Yung meron kang ganung space. Diba? Gagayahin mo na yan. Ano? Gagayahin ko na yan. Sige. Hindi, pero sa mga nakikinig, no, ang ganda nung soft landing. Yan na, tama na. At saka, Launch pad. Crucial yung launch pad. Kasi Crucial! yung soft landing, medyo gets ko eh. Parang hanapin mo yung space mo na yun. Whether it's a place, or it's a person that you talk to, or yourself, ganyan. But it can be dangerous as well because if it's too comfortable, right, then you wouldn't want to go out anymore. Tama. If you feel that you're just safe there and it's so convenient for you because it is my soft landing, dun ka na lang. Pero dapat, that same space should be your launch pad too. Diba? For you to reach greater heights or for you, not even greater heights, for you to go out again. Yeah. Until the next time you need that soft landing. So parang yakap. Pero Oo. after nung yakap, may tapik. Tapos may May Yeah. konting tulak. Oof. diba? Gandang t-shirt yun. Kaya nga. Yakap, tapik, tulak. Bago na agad t-shirt. Parang taga-taga. Yakap, tapik, tulak. May royalty Parang ako ano dyan. na. Oo. Diba? Oo. Ganun ang buhay eh. And I want my children to be that self-aware. Diba? Of the things that are good for them, of the things that can do them harm. Yun. Wow. So, paano nyo siya na tuturo sa mga anak nyo? Paano ba yung relationship nyo with them? I told the boys, bata pa kasi si Leticia, but I have 4 kids, 3 boys and a girl. I've always, alam mo, pag nagpapalaki ka ng bata, hindi naman yan lahat magsistick eh. Tas okay na. Hindi naman lahat yan na pag sinabi mo, okay na yan eh. They're gonna remember it forever and ever. Hindi eh. Parang it's the daily doing. It's the daily saying. It's what they see you do or say, ganyan. But I've always told my boys that I will always be their best wingman. Ke panliligaw man yan, ke problemang buhay man yan, kahit anumang pinagdadaanan nila, I will be there for them. Yun. Ang pagpapalaki namin ng asawa ko sa mga anak namin is there's a premium on communication. Usap lang. You may not like what you hear at that point, pero at least bukas. Diba? But of course, it's not all rosy, especially teenagers yung mga yan, diba? May kanya-kanya siyang, dumaan ka rin naman doon, diba? May kanya-kanyang drama yung mga yan. But for as long as they know that we can talk about it. Hindi ba sila na-intimidate sa inyo? Hindi! Oh my gosh, no! Hindi. They think I'm the most uncool person. Oo! Very Ako yung pinaka-corny. Ako yung pinaka... Hindi, totoo! Kailangan nila marinig yung intro ko paulit-ulit, no? No. Hindi ako ganyan eh. Parang I think the kids... Well, si Leticia ngayon iba na kasi ngayon eh. But when the boys were growing up, they didn't even know the job until I think they were in grade 3 or 4. And only because one of the moms told their kids and the kids told one of my kids. Ganun lang. Kasi hindi naman akong... Hindi naman ako... announcing the presence of your mother, hindi naman ako ganun. Wala yun yan. na imagine namin. Siyempre, pag napapanood namin kayo,
Hindi, ako yung Sharp and No, not at all. Ako yung pinaka-corny nga sa paningin nila. Ako yung okay. Pero softy kayo sa kanila, hindi kayo firm and fierce din. Kunyari may ginawa silang hindi maganda. Meron din. But Meron it's din. not just me. Pinag-usapan namin yan ng husband ko. Na, yes, the foundation should be love and love alone, di ba? Pero, syempre, strict kami. Na, and I got this from the way my dad brought us up as well. Pag sinabi mo, sinabi mo. Pag sinabi mo. And you have to abide by that because it's your word. Yung mga curfew, nagsisimula na. Simula na yung mga, Oo nga. mga 17? Oo. Alam na. mga hanggang ganitong oras lang Ayan. Mga ganun. So, na-mention nyo yung dad nyo. Oh my gosh. Siyempre, hindi ko alam kung alam ng marami, pero mula kayo sa isang proud and prominent family of historians, academics, media practitioners, public intellectuals. And yun nga, yung lolo nyo, si Mr. Renato Constantino, historian. Dad nyo, tama ba, ay economist? Activist. Activist. Yeah, yung dad nyo? RC Constantino. RC Constantino. And then tito nyo si Prof. Randy David. And then tita nyo si Ma'am Karina Constantino David. And cousin nyo si Miss Cara David. No? So, kumusta mapabilang sa ganitong kauhusay at respetadong family? Pareho lang. Pareho lang. Paano naging pareho yun? O Ibang-iba yun. kunyari, sabihin namin, paabot nga ng patis, kamusta na ba ang debt natin ngayon? Asa mo yung foreign debt natin ngayon? Ganon. Hindi Ay, ganon? hindi naman. Hindi ganon? Yun yung na-imagine namin eh. Ang sarap nitong palabok. Oh, by the way. Ganon. Alam mo ba yung history ng kalamansi? Palabok. Alam mo ba, di ba? Hindi ganon. Ano ka ba? Yun exactly yung na-imagine ko. Hindi ganon. But of course, grade 1 pa lang ako, alam ko na yung meaning ng IMF. Alam ko na, the foreign debt situation and how the children of our children will still have to pay for that debt. Mga ganyan. Alam ko na rin yung basic human rights, ang role ng kababaihan. Ganyan. So, ganon. So, iba nga. Iba. Hindi. I mean, iba yun. I don't know because yun yung kinalaki namin eh. Yeah, diba? yeah. Tama, Hindi, lumaki kami na yung puso namin talaga nasa bayan. Lumaki kami na kailangan paglaban mo yung mga mahihirap. I remember distinctly my dad telling me na hindi ka kailangan maging mahirap para ipaglaban ng mga mahihirap. Wala silang boses eh. Diba? Wala silang kakayanan. Sinong titindig para sa kanila? Wow. Diba? So, Nag-stick. At an early of age yan. course, yeah. Wow, And okay. because we would see them. Diba? We would see them. So, Join rallies, ganyan. consistent sa what you mentioned earlier na kapag nakikita mo sa parents mo daily Correct. and kumbaga pinapractice nila yun. Important yun eh. Yung tinatawag na modeling. Pag nakita yan ng bata, di ba? Kung ano ang pinakita ng magulang, yun din ang gagawin ng bata. Totoo yun eh. And I saw, nung una, di ba, parang corny, di ba? But then, I saw it in my kids. Yung pinaka basic na kung papaano kami halimbawa sa isang tao, kunyari nakita ka nila, hindi pa tayo kunyari masyado magkakilala. Sila, standoffish din sila kasi they feed off of my energy that I don't know you that well. But, if they see na I'm so open and ganyan, ay, hug ka rin nila. Yung, as basic as that. So, children really take their cues from their parents. Nagno-notes ako doon. Kasi pag Oo. Pero yun, oo nga, ganon. Ganun siya. So, ganon din ang ina-apply niyo with your kids now.
Although mas mayroon kaming premium ngayon on communication kasi nung lumalaki din naman kami, yung generation, it was a generational thing, di ba? Parang it was all unilateral. Sa kanila lang nanggagaling, di ba? And then we just, as kids, would follow, di ba? Pero ngayon, nag-iiba na yung mundo, di ba? There's more processing and communication, ganyan. So that's what we try to instill in our kids and in our household. Hindi ba nagiging challenging, especially now with the younger generation, na ang dami ng spaces for that parang nakakuha ng attention nila with social media, with screen time. Yeah. Kasi dati mas simple pa yung communication, kaya diretso lang. Saturday fun machine lang naman tayo dati, di ba? Or Yun kahit ang hinihintay natin eh. or kahit minsan magsisimba, 'di ba? Parang yun lang, magkakasama kayo. Oh, it's so analog. So Yeah. ngayon na ang daming airtime ng kids sa social media, paano nyo naman na-handle yung communication with your kids? Well, first of all, we recognize that's happening, di ba? Pero ang talagang panlaban namin nung asawa ko is the very idea of our family. Di dapat yan matitibag. Di ba? So pag sinabi namin kakain na, kumain ka. Di ba? Kain tayo together. Di ba? And if they say, no, I just want to stay home. Let's say we're going out. No, I just want to stay home. No. This is our time together. This is sacred. Diba? This is family time. Ganon. So, drop everything. Diba? Kasi kailangan niya ng anchor eh. Kailangan niya ng anchor. Para when they have their own families as well, they will see that everything emanates from family and how solid and how grounded and how loving that family is. That's what we strive to do in our family. Pero kailangan din ng balance ba nung giving them freedom? Oh, yeah. And yung etong being more firm with... Yeah. Ito Mahirap yung- siya. Oo nga Mahirap eh. siya. Lalo na ako, I'm like so paranoid. Kasi wild ang imagination ko, di ba? Mga 1 minute pa lang, hindi pa nagte-text kung ano na nangyari sa kanya, di ba? But I am currently learning. In fact, I just had a talk with my son this morning. And then he said, I think this is how I know we are. And I respect them. He said, I think we're at that point that you can really trust us already. Sabi niya. Wow. Oo. Diba? I mean, bahala siya, di ba? Kung niloloko niya ako. But I Ang ganda raised ng them, pagkakasabi niya but eh. I raised them well naman. Kasi dun ka babalik. Paano ba sila pinalaki? So yun ang pangkontra mo dun sa paranoia na nararamdaman mo, di ba? Hindi mo naman sila tinuruan ng, Diba? ng hindi maganda. So, and then kung may mangyari, kung may mangyaring hindi maganda, babalik ako dun sa come hell or high water, I'll be your best wingman. Yeah. So, andun ka pa rin. But, ikaw, ilan bang mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay mo, Yun di nga. ba? Ako rin naman. So, you gotta, ano nila yan? They're writing their own story. You gotta let them write their own story. And part yung committing mistakes, Oo di ba? naman. Oo. Dude, kung alam mo lang lahat ng mga... Simulan ba natin yan? Simulan ba natin yan? Baka mapanood nila. No, but that's also one thing. We're very honest about, the mistakes that we've made in the past. My husband and I would tell them. Para alam din nila na despite those mistakes, we were able to make something of ourselves. Diba? Sabi ko nga, the teenage years, sabi ko sa kanila, it's a total shit show. And expect that. Diba? But I'm here. We're here. Yan. Hindi ko naman sinasabing, yan, ganyan-ganyan, or... Pwede niyong huwag natin balikan.
Sa kanila ko lang kinukwento, hindi sa'yo. Ang ganda kasi ng shit show eh. Ini-imagine ko yung, ano kaya yung mga shit show na ginagawa ni Miss Casey. I think you just have to have my mom here and then siya na lang siguro magkwento. Huwag na ako. Oo. Ano na yan? So, Tinry ko na nga eh. Uy, okay naman na ako, diba? Huwag na. yun ang Casey after hours. No? Yun ang, ano kaya mga ginagawa ni Miss Casey. No? Ganyan. Kalokohan. Oh my gosh. Oh my gosh. Dinaanan nyo rin. Dinaanan nyo rin. Kaya natuto nga ako eh. Pero yun yung complex, no? Kasi pag may anak ka, alam mo yung dinaanan mo, hindi madali, na-survive mo. Gusto mo naman na hindi na nila, parang gusto mo na You hindi want nila to, but you know it's coming. Oo nga eh. So, yun lang yung sasabihin ko sa kanila. Take it from me, it's a total shit show. Pero nandito ako for you. Ganun lang. Kasi, walang maambag yun sa buhay nila. Pag sinalag ko Tama. every single thing that might happen, how they build grit and character. Diba? Gets. Kung lahat na lang ng problema, bago pa man mangyari, binigyan mo na ng solusyon. Tama. You have to go through certain things. Galing. Paano kayo nung bata, Miss Casey? Ulit talaga yan. No? hindi. Ano lang, kahit nung bata, growing up lang na, ganyan na ba yung persona nyo? Kayo ba yung mataray sa mga magpipinsan, magkakapatid? Kayo ba yung very outspoken? Ganyan. No, actually, I grew up very different. Very different. Like, kunyari, kung yung family ko, lahat sila, halimbawa, Christmas tree, yung shape, ganyan. Ako circle. Iba talaga ako. Like, pare-pareho yung mga gusto nila. Iba yung gusto ko. Ganyan. Bakit? Ba't anong trip niya? Basta iba. Kunyari, halimbawa, paano ba? Like, all my siblings are artists. Diba? Ako lang yung Harap maarte. yan, oo. Art din naman yun. Arte din naman. Hindi, iba. I was, so ganyan, they're all artists. Like, they sculpt, they paint, they draw, they build things and whatever, right? Ako, I was into theater. So, hindi siya visual arts. So, performing arts. Yung mga ganyan. Pag may naisip ako, gagawin ko. Ganyan. So, kunyari, inisip ko, bukas, gigising akong maaga. Kuha ako ng basket. Mamimitas ako ng flowers. Sa garden ng lola ko, gagawin ko. Tapos, ang saya-saya ko na nun. Ganun. Tapos, maglalaro sila sa labas. Ako nasa kusina, magluluto. Kasi type ko yun. Yun, ganun. I wasn't afraid, I guess, to be who I thought I was then. Basta happy lang ako. Hindi kayo... Kasi syempre sabi nyo nga, kung ano yung nasa household din, grabe rin yung influence dun sa inyo eh. So kung very into art, I wanted to very draw. visual, ganun. I wanted to draw. Like, I would copy my sister's works. Pero yung sa kanya mukhang tao. Sa inyo mukhang? Iba. It's different. Like, Okay. she would draw like, I remember there was a time my sister Ninel was drawing like the eyes of a horse. Di ba? Ang ganda, very dramatic. Iba yung sa Iba. Pareho naman to my mind. Pareho naman yung ginagawa. Kinokopya ko nga eh. Pero yung, ang ganda nung sa kanya, yung sa akin, no, wala. So buti hindi kayo na doon, o na down or nagpa-pressure with that? Kasi kasi pag bata ka di ba? Ba't ganun yung mga kapatid ko, ang gagaling nila. Yung kanya mukhang kabayo. No, akin I mukhang, had those conversations okay. with myself. Okay. It's hard to feel that you're different. So I had to have a lot of those uncomfortable conversations with myself na event. Hindi ko alam paano nangyari. Pero parang naman ako sinasaktan, di ba? Parang, I know in my heart that I was doing something, pero parang,
hindi lang talaga. I just hindi siguro, lang, oh. hindi lang talaga. Siguro nagkaroon lang ako ng acceptance na hindi lang talaga. And that's fine. Diba? And then kasi siguro hindi rin naman kayo nakakaranas ng ng negative na feedback from your family. Ganun ba? Parang walang ganon. Na-imagine nyo rin yung mga sigurado ng mga kapatid na ano ba? Oh, Well, diba? Normal yan, normal. Normal yun eh. Normal. Normal yun. Iba ka eh. O iba nga ako, mumukmuk ka, diba? But, I mean, you grew up, diba? After a while, I guess what happened was, after a while, we all had our lives to live na, di ba? Parang may kanya-kanya ng interest. And then I think that was the time when I was like, ngayon ko lang naisip to ha, na parang I think that was the time when I felt that I was free to be myself. Kasi wala na, parang there was, my sisters were busy doing their thing, my brother was busy, doing his own thing, and then, I can have my own thing na rin, parang ganyan. And I don't have to be like them. Diba? Yun. Paano so nung bata kayo ganon, free ka na to, parang be your own self, ganyan. Pero what led you to what you're doing now? Ay, sumunod lang ako sa magulang ko. Even with the choice of my Course. my undergrad, I've said this so, pasensya na po talaga, pero I was young, I was arrogant, I didn't know better. But my mom then told me, nung nag-apply sa UP, sabi niya, mag-broadcasting ka na lang. Bagay ka doon, ganyan. Sabi ko, pasensya na po talaga. This was like, di siya magandang pakinggan. I'm not proud of myself, but I was so arrogant. I was like, Ma, lahat ng mga hindi alam ang gagawin sa buhay, broadcasting ang kinukuha. Well, Ibahin mo ako, ganyan. I'll take up film. So I took up film. But well, diba? So from that moment, when I started to like what I was doing after college, because I worked for Sky News right away, that was the moment that I trusted na my mom's judgment. Na, okay, sabi mo niwala ako, totoo ka pala. Mothers know best talaga. She saw something that I wasn't able to see. So film at first, tinapos niyo yung film or? Oo, hindi na. Tinapos I was niyo. filmed through and through sa UP. And then after film, doon na kayo nag-try na Ang broadcast. Ganda! Gusto niyo lang talaga maging iba minsan, no? gusto ng ganito, okay, wag yan, ito. Oo, parang Ganon. konting parang hindi naman boring na sumunod ka lang, di ba? Konting, hindi. But, Pero you know, nakatulong ang film. because because I think when I craft my questions and when I write my interviews, I loved kasi script writing then eh. So even with my questions, I tend to tell a story. Na hindi lang siya just mouthing questions and enumerating questions. So parang even with the way I ask my questions, there's something. Because I think that's what script writing did to me. Nahasa din yung, in a way, you tell a story through your questions. So I think that's what helped. So every time ba you have an interview or Ay, with inisip your ko show? yan. Oo, ganun. Inisip ko yan. Funny. Di mo ba ako inisip ngayon? Grabe nga yung pag-iisip ko. Hindi ako nakatulog, guys. Hindi ako nakatulog. Napanood ko yung mga videos dati ni Miss Casey. Baka Dr. Montemayor ako eh. Dapat ganon. Hindi, dapat ganon. Like when you sit down and you write the interview and you imagine the interview happening even before it happens. So ganyan ako. Parang, okay, I'll write this question. And because I study the subject, ito yung sasagot niya. Okay, and then pag sinagot na niya yan, ito na yung next. So nakasulat na. Pero sunod-sunod yung mga interviews niyo. So every time, meron talaga kayong... Ganun talagang trabaho ko. And then through the years, you become faster at it. But then you also give way to
follow-ups na right then and there, di ba? You have to be also sharp para yung follow-through mo. Ano? Notebook? Phone? iPad? I have Recorder? ano pa rin ako lumang tao. Lumang tao. Anong record? Sobra ko na. Recorder. Halay ko ba? But I should practice that. Hindi, lumang tao ako, so I scribble. May notebook? May... Yeah, I have a notebook. Wow. And then, ano yung paano yung end product? Eh di nakikita mo. Hindi. What I mean is yung script. Parang nakasulat siya, nasa utak niyo Nasa na. utak ko lang. Nasa utak ko lang. Wow. So I just write down my thoughts and my notes. Ganyan. And then, Tas, may embed na siya. Tapos hintay ka na lang ng sapi. Ganon. Oo, sapian ka na lang. No? Ano na lang. Depende sa kausap. And then, parang nai-imagine nyo na agad yung potential na Hindi. flow nung thing. Ayun, potential flow. Yes, oo. potential Kasi ini-imagine nyo na yung sagot eh. Kaya ano yung pag sinagot niya to, ito yung possible na pwede nyong ituloy. Ganon. Try mo. Tinatry ko nga ngayon eh. Hirap na hirap ako, guys. So, grabe yung nakatatlong drafts ako. Nakita pa ni Chanel yung ko. Yung drafts ko ng questions. Pero, yung gusto ko siguro maintindihan, Miss Casey, yung sinasabi yung story or storytelling. Parang, paano tumatakbo yun? Parang, okay, na-imagine kong ito yung kausap ko. And then, parang nag-start ba siya with a question? Or meron na kayong... Kasi may issue at hand, diba? Okay. May issue at hand. So, ano ba yung importanteng malaman ng mga manonood tungkol sa issue na ito? Pangalawa, saan ba pupunta tong issue to? Ano yung pwedeng mangyari from here onwards, di ba? Well, depende naman din yan dun sa issue at hand, di ba? So, yun, aaralin mo din yung subject mo. Na ito yung taong makakausap ko, ganito siya sumagot. Okay, so mukhang pag ganito yung tinanong ko, ito yung sagot niya. Tapos, pag nag-init siya dun sa sagot ko, sa tanong ko, ito yung sasabihin niya. Pero ito yung mga ganyan. So, meron kang... Inaano mo na. Parang mina-mind map mo na. Parang Nagbe-beautiful mind ka na. Mm. But it's not all like that, di ba? Hindi na, depende sa kausap. Tsaka depende dun sa issue. Yun nga kasi depende siya sa... Tsaka depende rin sa the how it's going. Kasi kunyari nga, meron kang na-imagine na, ito yung tao na to, ito yung issue, ito yung gusto kong tumakbo dito sa kwento na to. Pero iba yung mga sagot niya. Nililihis niya. Babalik mo siya dun. Tapos makikita naman ng mga tao, eventually, na nililihis niya. So you have to just be relentless in what you do. Because we are journalists and we're there to ferret out the truth and help our viewers formulate their own opinions, whether it's about a person or an issue. Diba? So, diba? Sobrang siyang layered. Diba? So, kunyari, pag yung tao nililihis at ilang beses kang sumubok at nakikitang nililihis, kung ikaw yung manonood, hopefully it shows you that the person is not worthy of your trust. The person may be hiding something. Yung mga ganyan. So, pagkakatiwalaan mo ba kung ano sinasabi ng taong yun? Lalabas no? Lalabas siya. Lalabas, magmumukha talaga nag-excuse. Or inaano Or niya nga, umiwas. paligoy-ligoy, ganyan. Paano kayo na, paano nyo na-maintain yung composure nyo? Kasi yun nga, mahirap kausap yung mga kausap nyo. Mahirap kausap. I always say this, Ali, na inimbitahan mo sila as guests, 'di ba? So, syempre pag meron ka ng inimbitahan, pinapasok mo sa bahay mo, hindi mo naman pwedeng basta, Bugyawan. 'di ba? Like do whatever. Kasi that's also for me quite unethical na they gave you their time, 'di ba, to say whatever it is that they want to say. Tapos
you won't give them the respect. Diba? So as guests, diba, bisita mo nga eh. So you have to be composed and gracious. Pero hindi nangangahulugan that you will be subservient just because they're guests. So, yun yung maganda. Kasi I think, pwede mo naman gawin yun eh. Pwede kang maging gracious and respectful but still holding them to account. Yun lang naman ginagawa ko. Parang napakasimple, Miss Casey, pero pag pinapanood ka namin, di mo nagagawa niya yun. Hindi. Galit na galit kami sa mga kausap niyo minsan eh. Pero kayo parang kailangan Eh kasi magpigil. trabaho naman din namin yun. Di ba? Pero mukhang hindi madali eh. Kasi syempre, Hindi siya madali. sabi mo nga eh, syempre trabaho, professional, pero tao ka rin sa Oo. behind that camera. Oo. Eh, karamihan ng mga kailangan yung kausapin ay nanggigigil yung mga tao na sa kanila, na bakit yan yung mga pinagsasabi mo, bakit yan yung mga ginagawa mo. Pero kailangan nyo silang kausapin, no? And kailangan yung, Kasi, Ali, hindi lang naman kayo yung nanunood, na nagagalit. On the other side of the spectrum, there may be those who don't know, yeah. who don't know yet kung ano yung, sino bang paniniwalaan. Ano bang opinion namin dito? 'Di ba? So you don't think of just one sector who will be happy with your line of questioning, but you think of those who haven't formed their opinion yet, and maybe this interview will help them. So yun. And syempre, yung supporters din nila, mapapansin din ng supporters nila if masyado ka ring, Pero yun, calculated na yun. 'Di ba? I mean, trolls will be trolls. yun nga, regardless kung anong, Oo. ano mo. Meron bang kakausapin kayo dapat na pinili nyo hindi kausapin? Ay, hindi. Hindi. Lahat. Sila nga ayaw ko mausap. Agets ko naman kung bakit. Hindi naman ako umaayaw. Hindi sila umaabot dito sa dulo. Nandito lang sila. Sa ano? Ganda Mataray, t-shirt mo. Maldita, masungit. Ganda, no? Ganda. Mamaya yan. Pero yun. So, meron nga ba kayong... Wala na. Meron Wala kayong akong nakilala na you were supposed to interview that person, pero they said no because it's you. I'm sure merong mga nagrason na lang na may lunch meeting ako eh. Or it conflicts with my schedule. May ganun naman. May ganun naman. But it's Okay. not like, naintindihan ko naman sila. Nag-viral kailan lang yung ano eh, interview nyo kay Sal Panelo. Yung ano. Yun nga, paano nyo na-handle yung ganun? Kasi maraming ganung... I'm like that in real life, Ali. Like if someone does that to me in real life, like not on air, I'd say the same thing. Kaya nga siguro ano eh, parang that's who I am. Like, and I've shucks, sabihin ko sana, ay, edit mo na lang to. Hindi. No. I've met, in my line of work, I have come across a lot of people who sort of did the same thing. Yung mga ganon, di ba? Naharap ko naman sa, ganon yung ginagawa ko. And ano, natatauhan. Naramdaman naman nila eh, na sinlam nyo yung door eh. And Meron alam ganyan. nyo naman yung effect niya sa amin, sa mga nanonood. Ano? Natutuwa kami. Diba? Kasi nakakainis eh. Nakakainis Kung yung mga kayo ganun. lang naman din kasi yung nandun sa position ko, you would do exactly Yeah. the same thing, di ba? Hindi, iba siguro, ay iniisip, yun na eh, parang baka mas masahol yung gawin eh.
Baka mas masahol kasi nakokontrol nyo pa rin composed pa rin kayo. Oo. Parang natatarayan nyo siya in a very respectful way. Kasi mabait nga ako. I'm very respectful. Lalo na sa mga nakakatanda. Oo Diba? nga naman. Alam naman ni Sal na matanda na siya. Oo nga. But you know, you gotta, if it's wrong, it's wrong, diba? If it's like, medyo OA na, diba? Hindi mo lang din. Gets naman nila yun. Kung hindi, Nilagay lang sa lugar. Yeah. Nilulugar nyo lang sila. O, dito kasi ka. hindi, Masyado kang ano eh. Diyan ka. Stand in the corner ka Stand muna. the corner ka muna dyan. Ganun lang. Ano, Miss Casey, paano kung biglang pinalipad kayo papuntang Netherlands sa The Hague? Binigyan kayo ng chance to interview former President Rodrigo Duterte, one-on-one, face-to-face. Ano mga tanong yung naiisip niyong itanong sa kanya? Well, number one, what did you do to keep the deaths from mounting? Lahat na sinabi niya di ba? Hindi naman niya inutos, hindi naman niya ginawa. But really, honestly, did you do anything to stop the deaths, to stop the killings? Did you do anything? Ano yung in-expect yung sagot niya doon? Ay, sabihin niya, sinabi ko. Sasabihin niya doon, wala na sa akin yan Kasi mga sindikato na yan O alam niyo palang sindikato, naglalabanan, did you still do anything? Parang wala kayong hesitation doon sa scenario na yan. So kung totoo siyang ipagawa sa inyo, gagawin niyo siya? Oo naman. Oo naman. Because, you deserve an answer, right? Wouldn't you want to know? Diba? Kasi kung totoo talaga na hindi na inutos, diba? Yun nga, it's And nangyari under his, it's the subject of a case before the ICC. And the deaths were mounting, and it was him, diba? As the leader of the land at that time. Hindi mo mapagkakailan, may mga namatay na kababayan natin. Diba? Pero hindi ko din tinatanggal dun sa mga naging biktima ng droga kung bakit tanggap nila yung pagkamatay, yung pagpatay. Kasi ibang klase rin naman yung sigalot na nangyari sa mga pamilya nila. Hindi natin yung tinatanggal din sa kanila. Iba yung realidad nila diba? Pero iba din yung realidad ng mga tao at pamilya na pinaslang na lang na walang due process. Diba? Iba yun din So in between those truths, what should have happened? What should have happened? And I think government was firmly in place then to make sure that yes, the streets are rid of all these bad influences and the drug addicts and the pushers and the peddlers and the drug lords, diba? To keep families safe. But then there had to be a better way, diba? There had to be like psychosocial help, pa-rehab, sampahan ng kaso yung mga drug lord, pakulong sila, yung ganon. Na nangyari kasi naging Wild Wild West. And these families were shaken forever. Both sides nga Yun na nga di ba? Both sides are suffering. You were firmly in the position to make sure that their suffering ended. What did you do? And hirap Napaisip tuloy ako. Di, mahirap siya. Kasi human rights advocates, of course, alam natin yung advokasya. Alam natin yun Pero napakatotoo din yung pinagdaanan ng mga pamilyang nasira ng droga. Diba? Totoo rin yun. They were victims also And maybe they latched on to his words because the pain and the anguish was just too real for them. Diba? Pero anong naging kapalit? The pain and anguish of another family.
And para kasing, di ba, parang they take pride dun sa nagawa ng war on drugs, kung meron man. Parang, parang kiniklaim nila yon yung kung ano man yung mabuting nagawa nun. Pero yung Yung masama. masama, sinong accountable dun? Exactly. Hindi pwedeng piliin lang nila kung ano yung naging mabuting nagawa nun, kung meron man. Pero walang accountable dun sa naging deaths na totoong nangyari. So siguro nga yun yung pinakita nung opening statements during the confirmation of charges hearing sa The Hague nung mga victims counsel, sila attorneys Butuyan and Andreas. Doon nila pinakita na, di ba parang I think it was Joel Butuyan who said na hindi ito para sa victims pero sana makita din ng mga taga-suporta. There was a point there where he said that. Na para makita nyo din. Di ba? Para makita nyo din. Yun. Inom muna tayo. Biglang gumanon Oo. From Hindi, the shit show to yun another nga shit kasi, show. No? oo nga, shit show din. Pero wala, yung topic lang kasi na to talagang ang hirap na rin, ang tagal na rin nating pinagtatalunan ng simula nung naging presidente siya. Parang, ano sa tingin yung parang what does this say about us, about the society? Kasi dinaanan na natin eh. Ibig sabihin, gets ko pa nung simula na there's this mayor na may ginawa sa city niya, binigyan natin ng chance to lead. Ito yung ginawa niya, nanalo siya, hinayaan natin siyang mag-lead. Ito yung naging resulta. And nandyan na lahat ng numbers, ng data, ng accounts ng mga tao. Facts yun. And mga kwento, totoong mga kwento ng mga pamilyang namatayan, etc. Pero bakit same pa rin yung tinatry nating i-justify or pag-usapan na mali yun? Well, number one, andyan talaga yung katulad ng sinabi ko kanina, meron talagang mga pamilya na nasira, 'di ba, ng illegal na droga, na biktima ng illegal na droga. Either pinatay, 'di ba, yung kaanak nila, maybe kinahasa, basta nasira dahil sa taong gumagamit ng illegal na droga. That pain and anguish, as I said earlier, is very real, and maybe that's why, not maybe, I'm pretty sure that's why they latched on to him. But there's also the fake information that's going around and fortifying this base of his na wala siyang ginawang masama, wala siyang ginawang masama, everything he did was, may ganun eh. There are a lot of fake news peddlers. Diba? So, the disinformation that's happening, it's pure evil. So, may ganun din. May ganun din siya. Yes. So hopefully nga, I think ganun lang matatapos eh. Pag makita talaga kung ano nangyari. Pero gets ko, Miss Casey, na yung families na naapektuhan, sila man yung family member nung mismong drug addict na alam din Or nila naging yung biktima. or naging biktima nung person na yun. Gets ko yun kasi involved sila. Pero ang daming hindi parte nun na nanunood, nakikibalita. Gets ko rin na may fake news. Umaabot sa kanila. Pero at the end of it all, parang firm pa rin yung belief nila na justified yung ginawa ng Duterte administration. It's what they consume eh, Ali. I feel like So parang lumalabas bang victim din sila nung propaganda yeah, and they choose to, it's the algorithm that's affecting them. It's yun na lang din kasi yung nakikita nila. 'Di ba? Yun. And when there are seemingly influential people parroting, 'di ba, and propagating this, mas lalo silang napapabilib, 'di ba? At parang lumiliit yung
pagtingin nila dun sa malawak na problema sana na dapat yun yung perspective nila. Diba? Siguro Miss Casey, parang natatakot lang ako na at the very heart of it, ay okay lang talaga sa kanila tong nangyayari. Labas na yung kung ano mang information na kukuha nila, lahat tayo may nakoconsume. Pero pagka mag-isa na sila at mag-iisip na sila, tanggap ba talaga nila na okay lang ang gumawa ng karahasan so long as yung karahasan na yun ay magbibigay ng ligtas at payapang buhay sa It's kanila. scary. It's scary because what you're saying might be true diba? That's pretty scary. Pero hindi yan matatapos nang basta-basta. It's all on us. It's all on us. Hindi yan basta sa gobyerno na nagpapalakad, 'di ba? Sa mga leader nung kabilang side, sa mga leader nung kabilang side. Tayo, bawat isa sa atin, may puso, may utak. May malasakit dapat sa kapwa. We also shouldn't be siloed. Kababayan pa rin natin sila. 'Di ba? So hindi dapat tayo matigil doon na, oh, that's what they think and ganyan, and therefore I don't care about them. I know it's such a tall order and it takes a lot from those. It's a tall ask for kunyari, for people like you to sort of go out of your silo and see and talk to them and ganyan, diba? Pero yun kailangan kasi din ang mangyari. So, cargo din natin sila in the same way na sila, cargo din tayo. And I know it's an excuse and we're such a young democracy and all that, but that's the truth. Diba? And corny, pero ganun talaga yung pagbabago kasi nasa bawat isa sa atin At walang pagbabago na mangyayari kung patuloy tayo na nandito lang sa sulok natin. Diba? You gotta reach out too. Agree. And yun yan, nakaka-overwhelm. Naka-overwhelm Lalo na, siya. kita mo everyday. Minsan, you feel helpless. Pero magandang bumalik lang sa core muna, no? Sarili mo. Same way na sinasabi niyo about parenting kanina, na, Yeah. na kailangan ikaw din mismo, tinitignan mo rin how your It has your a lot, actions, ganyan. and I think it has a lot to do with empathy. If you see it from their perspective as well, then maybe you will understand why they think so. And when you do understand where they're coming from, then maybe that's your opening to tell them also why you think this way. Pero hindi mo kasi pwedeng sabihin lang basta at isara na, kasi ganyan. Bakit pa sila ganon to begin with? Bakit pa naging ganon ang paniniwala nila to begin with? Diba? And then, kung ganon, di maintindihan mo, dito pala sila nanggagaling. Okay, then maybe I can talk to them in this way. I know it's such... Yeah. Mahirap siya. Gumaganon kasi, Miss Casey. Parang dahil natatabunan ka ng napakaraming masasamang balita, gumaganon luminipis yung yung puwang hanggang kailangan mo ulit Pero ano bang ganunin. gusto mo in the end? Ano bang gusto mo in the end? Diba? And I think what we should aspire to have should go beyond any administration. Diba? Gusto natin isang bansa na makakatayo sa sariling paa kahit sino man ang nakaluklok dyan. Diba? Napakakitid kung ipapakitid mo yung Anong thoughts nyo sa mga nangyayari recently na nasimula nitong flood control natutuwa scam? ako. Natutuwa kayo? Tutuwa ako na lahat sila babagsak. Nag-open na yung dam. Tapos Kasi they've tutuwa ako sa mangyayari sa kanila kasi nagagalit ako dun sa ginawa nila. Di na tama Hindi na tama. It was just too much. Too much. So, one thing yung finally, nasimulan ng
malaman ng mga tao tong mga kalokohan nila. May mga napangalanan na, may mga nakulong ng ilan, ganyan. Pero But ano ko parang okay, natutuwa, nagagalit. But I'm also realistic that there's a long runway that separates charges filed and eventual conviction. So, kailangan magmatsyag ng bayan, hindi ba? Hindi tayo dapat matapos dun sa nasampahan ng kaso. Bantayan, di ba? Kung saan papunta yung kaso. And make sure that it reaches conviction. Kung may sapat na ebidensya. Pero yan naman yung parating sinasabi nila, di ba? They will follow the evidence. Paano kung walang evidence? That's my fear. And I think that's what's happening. Why we're not seeing some of the names that should be there. kung meron mang evidence na gawa ng paraan para Or they're that's how wily they were na walang trail. Or so they think. Yan na lang yung iniisip, or so they think. Baka naman meron dyan. Siguro yung sunod lang dun sa question ko na ano yung tingin nyo na nangyayari ngayon, na nag-open na yung scandals na yan, etc. Itong sunod-sunod na mga nangyayari, no? Kasi yung mga kabataan ngayon, millennials, Gen Z, very active din sila. Yung sa pagmamatsyag, napapansin ko, no? Maraming active sa social media. As much as maraming trolls, marami pa rin dyang very concerned sa nangyayari. Sa iba't ibang communities that I'm part of, nararamdaman ko yung fire para panagutin yung mga kurakot, 'di ba? Sa hip-hop community, sa music, sa arts, kung ano man, lahat diyan nangangalampag sila. And itong mga sunod-sunod na rallies, no, lahat ng mga nakaschedule na rally pinuntahan ko isa-isa sa Luneta man or sa People Power Monument, EDSA Shrine. Mararamdaman mo yung fire doon. Pero nakikita ko rin minsan yung dami ng tao, biglang hindi ulit marami yung tao. Gumaganon. So, parang naiintindihan ko rin yung mga tao, mga bata, or ibang, may kanya-kanyang ginagawa sa kanya-kanyang buhay natin na nawawalan din ng apoy para enough para lumabas and to speak out, no? Pero yun ano sa tingin san nyo sa tingin papunta ito na may series of rallies tayo and demonstrations from the youth, led by the youth civil society, pero parang pakiramdam ko kasi nararamdaman din nilang saan ba papunta to? Parang wala namang nangyayari. I think it all depends on saan nyo gusto papuntahin. Diba? Realize first that this is going to be a long fight. So kung nawawalan na ng apoy yung katabi ninyo, be that fire. At kung ikaw naman yung nawawalan, nauupos, tingin ka naman sa kabila, sila naman sana magsilbing apoy para sa'yo. Hindi siya madali kung anong pinagdadaanan ng bayan natin ngayon. And saan papunta, it all depends on us. Where do we want this to go? Kailangan patuloy pa rin yung pagsisigurado na may kahahantungan nga ito. And it's understandable, as you said. Hindi siya sustainable. May mga kailangan magtrabaho. Kailangan mag-alaga ng pamilya. But make sure you're there. Kahit isa lang nga yung nandyan Pagdala niya yung galit at puot ng sambayanan. Diba? I think the politicians should know whether it's one person or 1 million or 1 trillion people out there, diba? That their time is up. Diba? At kung iniisip siguro nila na, ano yun? Huhupa din yan. Nasa taong bayan na yan para iparating sa kanila na nagkakamali sila. And nayayanig na feeling ko. Nararamdaman nila. Sobra ka naman.
Feeling ko lang, umaabot sa kanila. Umaabot Oo. sa kanila. I mean, Hello. Kung hindi pa ba naman umabot sa Kaya nga. kanila, 'di ba? Anong klaseng public servant sila? Diba? Tigilan na nila. pero yun, gets ko yung sinasabi niya, Miss Casey, na na hanggat meron kang apoy, paramdam mo sa katabi mo. Yun din sinasabi ko sa wife ko kay Rich kasi kaming dalawa yung pumupunta sa mga yan. Napapansin namin yung mga ibang friends namin na pumupunta noon, hindi na pumunta sa mga sunod. Pero kung, ayun nga, they have their reasons, no? May Yeah. kanya-kanya tayong mga ginagawa sa buhay. Pero kami, kung kaya namin, may space kami to do it, wag nang palampasin. Kasi yung isang punta na yun can lead to other people going din. And kaya ako rin siya pinopost, pinapakita ko sa ibang tao para lang mag-spread kung kaya mag-spread nung fire na yun. And yung Bigay isang mo hanggat kaya. Diba? And tingin ko rin kasi, Miss Casey, yung isa rin naman ay hindi lang naman yung kalsada, yung venue para ipahayag yung dissent So may kanya-kanya namang spaces yung mga tao na pwedeng ipahayag yun, yung galit natin sa nangyayari. At hindi lang siguro din yung galit, Ali. We forget na kaya tayo nagagalit, bunsod yan ng pagmamahal sa bayan. So, as there are a million ways to show our disgust or anger, there's also a million ways to show our love for country. So, pwedeng pagsabayan. Ay, Anong nangyayari sa'yo? ay nako. Miss Casey, March ngayon so Happy Women's Ay, Month. salamat. Happy Gayon din Wednesday. sa'yo. Oo nga. Dahil taga-suporta ka ng kababaihan, alam ko yon. Maraming salamat. Yun. Sa mga nanonood, nakikinig, Happy Women's Month. Sa mga kababaihan dyan, sa mga babae sa buhay natin, mga mahal nating kababaihan sa buhay natin. Sakto ang Women's Month, no? Kasi ang daming mga issues ngayon sa Women's Month. Pero bago pala yun, gusto kong batiin lang si Miss Bianca Gonzalez. Na I Hey, think Baby B. isa sa mga nag-link sa atin, Miss Casey. Yes, thanks, Baby B. Kaya rin tayo nakapag-usap and nangyari itong suot nating Ito na Ay. siya. Hey, thanks, guys. dream collab namin Oo. with the Miss Carmina Constantino. Grabe naman. Sabi mo nga. Carmina Constantino. Hindi, Ito. yun. Akala ko naman yung pangalan. Hindi yung pangalan. Mas bagay kung kayo Hindi, ayoko. Naiya ako. Mataray, maldita. Dapat habang sinasabi ko, medyo gumagano. Ay, loko. Naiya ako. Mataray, maldita, masungit. Sobra sabihin mo yun. Sabihin Hindi ko mo kasi masabi. totoo. Ba't di ko Pero, masabi? oy, grabe ka. Baka maniwala Para sila. na. Oy, grabe ka. Sabihin mo. Ayan na guys. Lumalabas na. Sabihin mo. Oy, sobra. Baka akalain nila, ha? Pero, Biglang bumalik dun sa amin. mataray, maldita, masungit ulit. Pero mabait. Kaya palang Kaya sabihin. mo naman nang walang extra movement, di ba? Betraying your inner thoughts. Pero grabe, tatlo yung Tatlo yung... Thanks, Thanks, Linya Linya, for this. Ang ganda, no? Thank you, Miss Casey, for accepting itong naman namin. Hindi ka ba Idea nasusunog? Kasi alam ko hindi ka mataray eh. Yun Doon nga ka na lang eh. Nandito na lang ako mag-focus sa mabait. So, pwede naman siya pag hindi ka mataray. Pwede naman. Kaya mo naman. Kaya naman. Oo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang mataray, maldita, and masungit moments. No? Hindi naman ako, nakasmile Nagulat lang ako lagi. nga dyan eh. I didn't realize that I actually said it until people started Yeah. tagging. And Dami pala kaming ganyan. Marami. Dito marami. pa. Hello? Dito pa lang marami natuwa kay Miss Casey, no? Pero, dream, namin to, collab namin with Thanks, you. Bilang big fan of Miss Casey. And matagal ko na rin minamanifest itong interview na to at nangyari na siya. And hindi lang yon, itong shirt mismo na super happy kami
na for sure matutuwa yung Constance. Yes! Hanep. Oh, cute mo Hanep. na naman. Hanep. Tsaka mga Oo. kapalinya natin. Oo. Sa shirt na to. So, magsama-sama ang mga matataray maldita, masungit, pero mabait Oo. with this shirt, no? And ang ganda kasi talagang pinush ni Miss Casey na may white and black. Yeah. Iba rin yung parang mas mataray yung dating ng itim eh. Pag itim, pala tayo. Ito Kala ko parang ba ano naman? eh. Oo nga. Di ba, no? Parang Oo, yung pagka parang mabait ng disimulado konti. lang na the focus is on mabait. Pero pag ito Talagang wala. kumukruwela talaga. Ito talaga yung pinili Yan ko. talaga. Yan talaga. But thank you. Thank you for, immortalizing the line. Honor para sa linya-linya. Sa team namin, super happy kaming gawin siya. And very timely, Miss Casey, dahil ilang taon na kayo sa Oh my ginagawa gosh. niyo? On May 1st, 2026 will be my 30th year in the industry. Grabe. Happy 30 years, no? Salamat. Sa industry, Miss Casey. And magandang no? Maganda nga siyang project para ma-honor kayo sa ginagawa niyo. Nahiya talaga ako. Actually, nahiya ako. Pwede sabihin yung backstory. Sige. Doon sa shirt. Kasi, ang daming nagsasuggest na you have to make a shirt out of it and whatever, right? Pero nahiya ako. Kasi parang sinabi ko Sinabi ko tapos ako yung It's not me. It's super not me to be like that. And then, kinonect tayo ni Baby B. So, sabi ko, okay. Kami na. Kayo na. 'Di ba? Parang yung pag-intro ko sa inyo, ako nagsabi nun. Oo. Hindi nyo kailangan sabihin. Kami yan. No? Salamat. Pero salamat at Pero naaliw ako sa kanya. Ang ganda, no? And sakto pa Women's Month. No? Lalo lang Kailangan to. No? Pero hindi naman to para sa Ang lalaki pwede rin maging mataray. Kaya nga, ito nga. Tsaka Sinuto nga eh. Tsaka masungit, di ba? Oo, diba? So kahit kanino pwede. Basta mabait. Oo, mabait. Yun ang doon. Oo. May version kami nito kung gusto niyo nakatakip yung Sobra! Iniwan lang doon. Wow! Yun? Hindi yun legit. Walang redeeming factor. Linagyan ng marker. Uy, hindi. Ito lang talaga. Ayan na ba talaga? Pag Akala may ko, nakita sila ganun. naiwan lang dito, ganyan lang. Ay, grabe. Baka mamaya may gawa ng ganun, Oo. Inekisan nila. Okay, bahala. Kung mas authentic sa inyo na wala yun, di ganun na nga. Pero yan, available to sa linyalinya.ph. And siya, worldwide shipping. So sa mga fans ni Miss Casey all over the world, Naks! ay pwedeng nyong i-avail ito. At abangan nyo kasi, hindi lang itong podcast na to. Tinitignan ni Miss Casey yung venue ng Linya Linya HQ. Baka naman may magawa tayong something. No, baka may event. Baka naman. Yeah. Abangan natin. Pero balik tayo, Miss Casey. Ay, hindi pa tapos. Hindi pa tapos to. Marami, sabi sa inyo, prepared ako eh. Oo nga, ang dami. Prepared ako. Ang dami palang mga tanong. Akala ko, kanina inaabutan kita, nagsusulat ka pa. Ayos ma. Ganun eh. Lumawriter eh. No? Pero, papalapit na yung Miss Casey, 2028. Grabe naman. 2026 pa lang tayo. Kaya nga eh. And I feel like, sige, go ahead. Pero ito, iba naman. Ibang angle naman siya. Malapit na yung 2028. Pero, napansin ko lang ilan sa mga nangungunang pangalan para sa susunod na Pangulo ay kababaihan. May nag-file, hindi naman nag-file, nag-express ng interest. Na tumakbo, no? Nandyan si Miss Sara Duterte, si former VP Leni Robredo, na-float din yung name nga, si Senator Risa, and may mga ibang names din na hindi naman for president, pero emerging names din, like Miss Mayor Joy Belmonte, Prof. Shelo Magno, ex-Commissioner Heidi Mendoza,
etc. Marami pa. No? Ano masasabi nyo doon? No? Nagkataon lang ba to? Siguro, mas doon sa layer ng presidential balls eh. Kasi kakaiba rin eh. Usually, may isa lang, ganyan, Yeah. na mag-emerge na name. Pero dito, yung nasa top talagang names ay kababaihan. Nagkataon na ba sa tingin nyo or may sinasabi ba siya tungkol sa politika natin ngayon? Ako kasi, wala ako sa gender roles, di ba? So, I believe kung sino man ang destined to be the next leader of the land is going to be Mangyayari. the next leader of the land, di ba? Hindi importante kung ano man ang gender. But having said that, natutuwa ako na pag sinabing kababaihan, maraming pangalan ang lumalabas. I can't say the same thing for, the other side. Di ba? Pero natutuwa ako na maraming options para sa kababaihan. But again, it's not about, your gender. Ganyan. I think I would rather look at it from the perspective of ano ba ang naiambag ng mga ito sa pag-uusad ng ating bayan. Lalaki ka man o babae, ano ba ang nagawa mo na para sa bayan? Unahin natin si... Ay, wag kang ganyan. Ko-cover ko pa yung 2028. Huwag tayong ganyan. Kasi merong isang interview na tinanong si ano eh. Ay, alam ko na doon ka papunta. Si Prof. Aris Arugay ba yun? Para wala Nagtanong lang naman ako. Wala naman siyang nasagot, di ba? Tinanong ko lang naman. And I think it's a Hindi very... nyo man lang sinalo, Miss Casey. Bakit ko sasaluhin? It was a question that I asked. Eh baka alam nyo. Baka meron. Akong taga-tanong eh. Siyang taga-sagot. Wala siyang nasagot. Konting konsiderasyon naman, Miss Casey. Akala ko ba mabait kayo? Mabait naman nga ako. Tinanong ko siya. Wala siyang nasagot. Baka yung mga listeners natin masagot. Google nyo na lang. I-Google nyo na lang. Sabi nga, di ba, may ibang comments. But, di mo i-Google. Ginugil lang ha? Wala nga. Nakita mo din. Ay. Pero ang saya niyan. Ang saya niyan. Excited na kayo? Sa 2028, hindi muna. Hindi kasi, dami pang utang dito sa 2026, 2027. Diba? We can't waste our time on 2028. We're now only on 2026, diba? And we better make sure that they don't waste our time thinking about 2028 when they should be thinking of the current problems of the country. Ano sa tingin yung dapat mangyari sa next 2 years? Siguro when it comes to, tayong mga mamamayan, ano dapat ang gawin natin? Kasi, Mag-aral na tayo? Hindi, totoo ha. mag-aral. Siguro sa bawat isa sa atin, gumawa na tayo ng listahan. Ano bang nararapat? What do I deserve? Ano bang deserve ko? Ano bang deserve ng pamilya ko? Ng mga anak ko? Ng nanay at tatay ko na buhay pa, pero parang isang binti nila nasa libingan na. Diba? Ano bang nararapat para sa kapitbahay ko? What do we deserve as a people? Lista na natin. Tapos pag may mga lumabas na pangalan, as early as now, diba, meron naman ng nagpipresenta, ibangga natin yung listahan natin ng kung ano ba ang deserve natin dun sa kung ano man ang nagawa na nila. Diba? At pag binangga mo yon at may connection, malamang sa malamang, yun ang kandidato mo. Pero pag binangga mo yon at wala sa kahit anumang nilista mo na nandun sa track record nila, may problema. Diba? May problema doon. So, gawa na tayo ng listahan. Bawat isa sa atin. What do we deserve as a people? Akala ko wala kayong sagot. May sagot pala kayo. Saan? Ang dal ko na nga sa'yo
Akala ko magbe-brainstorm pa lang tayo ng mga gagawin eh. Yung pala, meron na kayong set na. Gawa na ng Alam mo, listahan. ang pastime ko mag-isip. Akala ko Kaya nga ako magtaray. na, kaya nga ako na-aneurysm. Totoo ba? Kailangan nyo mag-relax, Miss Casey? Isip ng isip. Dami ko iniisip. Edamamin yung iniisip. That's another shirt there. Pero yun, sige, tama. Kasi iniisip ko palang okay, maglista and ibangga. Ano ba yung deserve natin? Ano ba yung gusto mo? Bangga ba yun dun sa in-offer ng mga tao na yun? Or nagawa na nila. Oo. And ano ba? Kunyari, kasi wala pa namang nag-file ng candidacy. No? Wala pa naman. Wala pa kung naman eh. Wala pa naman eh. Oo. Pero at least binubuo mo na sa isip mo. And then yung mga tao ba na yun, kunyari, hindi naman nila plano pang tumakbo, ay may magagawa na ba tayo to lead them to run? Ganon? I think it will be a disservice to my viewing public if I answer your question. Yan na, naging formal na. 'Di ba? Kasi hindi pag dumating sa panahon na 'yon and people will rely on me to give them an objective annotation or an objective storytelling of what's happening, 'di ba? Baka may nito, screen record. Tapos sinabi niya, sinabi na kay Ali, ganyan, you know. Yeah. So, I hope you forgive me, but as of now, I'm just really just observing. Siyempre, meron akong mga, si ito, tsaka to, baka pwede. Ano kaya pag, may mga ganyan-ganyan ako. Diba? But, I can't, and I shouldn't, answer your question because we will be covering that. And I don't want to be accused of furthering one over the other and ganyan. Although sanay naman na tayo doon. Lahat ng administrasyon na pinagdaanan ko, lahat naman sila kaaway ko. Lahat sila galit sa akin. So, Mamaya yan, mamaya. anong mamaya? Casey, after hours natin yung pag-uusapan. After hours of recording natin yung pag-uusapan. Hindi pa Tatanong ko pala, pa rin yan. hindi pa pala tapos. Tatanong ko pa rin Hindi yan. pa pala tapos yun. Sige, Syempre. Miss Casey, siguro tatanong ko pa rin ba to? Worth it pa bang pag-usapan to Sino? si Congressman? Si BS? Oo. Wag na. Tina? BS naman talaga ata. Hindi, parang sabi naman niya, diba? Sabi naman niya. Ewan ko sa kanya. Wag na. Ako wag Hindi na. na. Hindi Alam na. nyo, by the time na we air this, napiga na rin. Oo. Ginril na rin siya ni Miss Karen kanina, almost. Alam mo yung tumatakbo sa isip ko, Miss Casey. Parang wala pa talaga ata tayo sa, ideal na society natin. Wala. Malayo pa. Ang layo kasi Malayo pa. bakit kailangang i-explain dito sa mamang Yeah, to na mali malayo yung pa. ginawa niya? I think we're like maybe 3 generations away. Grabe. 3 generations away. Wow. But it doesn't mean that we can't start now, diba? With our kids and all that. Hindi na dapat iniisip, diba? bakit Hindi na dapat ganun? ina-explain, diba? Bakit It shouldn't Yun ako- even be about, it shouldn't even be, parang the argument shouldn't be about, I was taken out of context. Dude, parang, tama ba yung sinabi kong Oo. nagpadudo? Hindi, diba? Hindi, diba? Na-dude ka tuloy, BS? Oo, hindi, parang, hindi na dapat ini-explain yan. And it shouldn't, there should never have been any space for you to say that I was taken out of context. Kasi, so kami ang may mali? Because, di ba? You were taken out of context by us. Kami nang nasaktan. Kami nang minaliit. Kami nang inobjectify. Kami pa yung mali. 2026 na. Kaya nga eh. Di ba kabilang pa nga siya dun sa council na nagpasa ng bawal bastos? Oh my God. Grabe. Tapos tinanong siya kung
sakop ba yun nun? Hindi niya masagot. Hindi man lang mag-own up. Perfect time na kung totoo man, di ba? Hindi na natin niya ginagamit yung term na yan. Pero ito yung time na magpakalalaki ka kung may ganun pa. I think these politicians should know that they're only as good as their last blunder. So, spare us. Diba? I think that what really happened was that his words betrayed his thoughts. And ako yun niya, lumabas no? Lumabas yung natural. Kaya it goes beyond na deliberate yung sinabi. Parang produkto to na itong taong to, ng culture na matagal nang naka-embed sa atin, na gano'n ang tingin, at tino-objectify. And umaabot pa sa debate kasi may mga nagsasabi pang, yan naman talagang iniisip ng mga lalaki. Hindi, pero lumampas na nga tayo doon, iba? Kaya nga may batas na, di ba? Kaya nga may mga gender sensitivity workshops and seminars. Kasi ayaw na natin yun. Kung yun ang naging normal dati, pues, makinig kayong lahat. Hindi na yan ang normal ngayon. The women have long suffered this kind of, this kind of anguish and objectification. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Lumulusot pa At saka, ako lang, Miss Casey, parang, babalik ulit sa no? Sa parang, hinayaan nating kultura ng past administration. Na acceptable Macho, diba? yung Macho. ganito. Angat Produkto silang yun lahat. Produkto Produkto ng ganun na kaya pang i-justify. Yeah. Na ganun naman talaga. Parang yun talaga Yun siya yung parang hipokrito naman kayo Iniisip nyo rin naman yan Pero kailangan mo pang sabihin. Hindi, at saka, hindi ba nga? Kung yan ang kinagisnan, hindi na dapat yan ang patakaran ngayon. That's what they don't get. Yung mga, ganyan naman talaga ang mga lalaki. Hindi na nga kayo dapat ganyan ngayon. Kasi kami na ang nagsasabing nakakabastos kayo. Binabastos nyo yung nanay nyo, yung kapatid nyong babae, yung anak ninyong babae. Lahat po kami binabastos nyo. Awat na. Diba? Tigilan Magtanda na. Tigil na yan. Tingil na. Dapat yung normal nating, yung instinct natin Yes. Ay- Yun ang sinusubukan. Yun ang pinagtrabahuan para palitan. That's why we have those laws in place, diba? That's why there's such a thing as safe space and there's such a thing as gender sensitivity. Because we are trying to create a new norm where women are not objects of desire. Di ba nila maintindihan yon? Sila na nakaluklok sa pwesto, di ba nila maintindihan yon? Crazy kasi gagawa-gawa ng batas, di pala naiintindihan. Parte ka pa pala nun. Diba? So ako lang, yun nga parang tingin ko itong pushback ng mga tao sa nangyayari. Dapat lang. At saka may role yung mga tao na nakikita to. Yeah. Na hindi na acceptable to. Yeah. Let's speak out. Diba? Yun nga, tama yung sinasabi niyo, Miss Casey. Hindi lang si Ann Curtis, Lahat. nanay mo, lahat ng mga babae sa buhay mo. Lahat. Kung ganyan ka pa rin mag-isip, Yeah. BS ka. Totoo naman. Totoo naman. Yung initials niya. Diba? Oo. Papaka-BS. Anyway, napasarap na tong kwentuhan natin. Miss, ang dami ko pa Ano pa ba? Wow, nag-research. Ayos ba? Ayos ba? Oh, 5 Ang dami. minutes. Oo nga, 5 minutes. Sige. Hanap ako ng pinaka gusto kong tanungin. Hindi nilangan. 5 Oo nga minutes. Sige, ito siguro. Naku. Bigla akong kinabahan. Kung may isang bagay kayong natutuhan tungkol sa pag-ibig, ano iyon at bakit? Wow. Shucks, I'm such a romantic, you know that, right? Kaya ako napapagalitan ng lumalaki. Bumalik din, that it's always worth it if it's the right kind of love. At saka, ang dami yan.
ang tamang pag-ibig hindi dumadating pag nasa mali ka. Maling klaseng pag-ibig. Ano pa ba? Ang pag-ibig, inaalagaan. Pero, aalagaan mo lang talaga siya. Maaalagaan mo siya ng husto pag yung tamang pag-ibig ay pinagdasal mo. Kasi pag dumating na yan, dahil pinagdasal mo, aalagaan mo. Ano pa? Dami, no? Parang ano na to, magiging Ano, ilang love pages notes na yun, na. magiging libro na to. Diba? Oh my God. Ano pa? Sarap magmahal. At ang sarap-sarap din mahalin. Ano pa? Wala kasi sobrang in love. Ano, Mm-mm. ano pa ba? Ano pa? Ano yung tanong ulit? Nag-imagine na. Ano yung tanong? Ano pa Kung may ba? mga isang bagay nga rin Isang tinanong ko bagay eh. naturo Isang sa ano akin na to ng eh. pag-ibig. Mm-mm. Na walang talo kapag nagmahal ka at minahal ka ng tunay. Walang tapon. Parang ilang shirts na yun. Kaya nga sapat na. Meron na tayong ano eh. May pag Monday, Tuesday, Wednesday. 7 days a week. Love Notes Oo. with Miss Casey Ayan. Constantino. Oh my gosh, I'm such a fan of Joe Dumango. Diba? Oo. Pero okay na yan. Meron pa ako sanang isa eh. Kung isa Ano? sa t-shirt ang buhay nyo, anong linyang ilalagay natin? Meron na tayong t-shirt. No? Oo. Nandito na. Ito pa, Pero kung parang hindi does ito. Does it define? Oo nga. Kung hindi ito, no? Kung isa sa t-shirt yung buhay nyo, ano ang linyang ilalagay natin? Eh di yun, yung isa. Yun. Yun. Alin? Yung tungkol sa pag-ibig? Ay, hindi. Yung ano? Yung isa. Yung isa pa. May isa pa? Oh my God. Hindi, ano nga ba? Ang dami. Wardrobe to. Baka kailangan Kung isa pa ng sa cabinet. medyas. Medyak. Parang kung isa sa outfit mo. Kung isa sa May outfit isa-isa. mo, may accessories. May t-shirt, may pangtaas, may pangbaba, may medyas, may sapatos. Abangan na lang nila kasi may nilabas na tayong isa. So sasabihin ko, wag na. Kasi Huwag pag mo na isa. Oo, baka... may isa pa pala. Oo. Pag-usapan natin yan. May isa pa. Ayun. Ako lang, Miss Casey, from Linya Linya. Gusto kong magpasalamat for your, my for your gosh. time. Grabe, alam kong super busy kayo. Kakapanood ko lang sa inyo kanina. Late ka ka. Wait, sabay lang tayo ha. Sabay lang tayo. Galing pa ang QC eh. Oo nga eh. Oo. So, salamat sa oras. thank Sa you grabing too. episode na to. Dami-dami kong natutuhan. Talaga? Marami. Eh kasi nga, Mm-mm. 30 plus 20 plus 1. Kung wala pa ako natutunan sa buhay, ewan ko na lang, di ba? Pero thank you so much. No? Marami na kaming natututuhan sa shows mo. Pero iba rin tong ganitong very ano lang tayo. Light and ano. Para lang tayo kumakain ng edamame. Nagtsatsaa. Na-dude ka na nga. Na-dude ka nga. Dude, ano ba? Ano ba? No, but thanks also to Linya Linya. I mean, you've always been so supportive. Ang saya lang, na marami tayo. Marami tayong mataray, maldita at masungit. Nasungit. Pero mabait. No, I really appreciate all the support, and it encourages me, and it encourages also, I think, other people, a lot of people, to like believe in your various advocacies and to believe in themselves also, and to further their love for country and her people dahil rin sa mga ginagawa nyo. So maraming salamat. Hanep. Mabait pala talaga. Sabi ko sa'yo, ayaw maniwala. Takot ako eh. Oh, maniwala ka sa Ay, akin. niwala na ako. Niniwala na ako. Thank Maniwala you. kayo, guys. Pero thank you so much, Miss Thanks, Casey. Ali. Salamat sa inyong lahat. No? Sana nakapag-notes kayo sa dami ng mga tinuro sa atin ni Miss Casey. Lalo na sa larangan ng pag-ibig. Pahabol pa yun eh. No? Pero supportahan niyo yung mga ginagawa ni Miss Casey.
baka you can also invite them. Well, sa- there's Dateline Philippines, weekdays at 12 noon on ANC. And of course, every Saturday at 5 p.m., we always have a fresh drop on KC After Hours. Maraming salamat sa lahat ng ating mga constants who continue to support us. At yung mga hindi pa constants, hintayin ko kayo. Miss Casey, sana mas maging constant ang usap natin. Oo naman! Uy, di ba? Di ba? Di ba? Oo. Abangan natin. Pero, Ang dami bigla. ang dami bigla. Na-pressure na ako. Oo Ayoko nga, na. ang dami nangyayari. Pero, thank you, Miss Casey. At salamat sa Thanks, lahat ng ginagawa Stu. niyo. Salamat sa lahat na nakikinig. Ingat kayo lagi. Bye! Bye, Kapalinya. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.